Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Abel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Mindoro. Bilang isang binatang lumaki sa piling ng manggagamot, pangkaraniwan na kay Abel ang mga gawaing may kinalaman sa lihim na karunungan, kagaya ng pambabarang at mangkukulam. Sa araw-araw na pamumuhay ni Abel, palagi nitong naririnig ang mga daing ng taong nahihirapan. Madalas ding puntahan ng mga taong walang kakayanan magpagamot o yung sinukuan na ng mga eksperto. Ngunit sa tagal ng panahong nakikita ito ng binata, hindi niya maipaliwanag kung paanong nagagawa ng ama na pagalingin ang mga sakit na hindi kayang gamutin ng siyensya. Ilang beses na din itong tinanong ni Abel sa ama, ngunit ang tanging tugon nito, "Malalaman mo din sa tamang panahon, anak. Kaya habang hindi pa dumarating ang araw na yon, pag-aralan mo ng mabuti ang ating kaalaman. Dahil ito ang naging sandigan ng ating angkan. Tanging karangalan ang may papamana ko sa iyo." Ito ang mga katagang laging binibitawan ni Mang Bartolome sa binata. Noong mga panahong nasa 8 taong gulang pa lamang siya. Ngunit lumipas ang ilang taon. Hindi pa din ipinapaliwanag na matanda ang tungkol sa pinagmula ng kanilang kakayanan. Dahil dito, naisip ni Abel na magsanay ng mabuti. Sinundan nito ang yapak ng kanyang ama. Hindi naglaon. Naging katuwang ni Mang Bartolome ang binata. Hanggang sa dumating ang pagkakataon para malaman ni Abel ang buong katotohanan tungkol sa kanilang angkan. Isang pasyente mula sa syudad ang dumayo para magpatingin. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na ito kaya ng matanda. Ito ang unang pagkakataong tumanggi si Mang Bartolome sa isang pasyente. "Pasensya na kayo, pero hindi ko na kayang lunasan pa ang sakit ng kasama ninyo. Masyado nang malala ang kanyang karamdaman. At isa pa, nakatakda na ang kanyang kamatayan." Wika ni Mang Bartolome. Nagalit ang mga kaanak ng pasyente. Malayo pa ang pinanggalingan ng mga ito. Ngunit kahit ano pa ang gawin nila, sadyang hindi na mapilit si Mang Bartolome. Wala nang nagawa ang mga ito kundi ang umuwi. Nang makaalis na ang pasyente, kinuha ni Abel ang pagkakataon para kausapin ang ama. "Tay, ano pong nangyari? Bakit tinanggihan niyo yung pasyenteng yun? Hindi ba, sisiw lang naman sa inyo yung ganung uri ng karamdaman?" Tanong ng binata. "Tama ka, anak. Kayang-kaya ko ngang pagalingin ng taong yon. Pero wala na akong kakayanang harapin ang nagdulot ng sakit sa kanya. Hindi pangkaraniwang sakit ang taglay ng taong yon, Abel. At maaari kong ikamatay kapag tinanggap ko ang pasyente." Tugon ni Mang Bartolome. Dahil wala pang sapat na kakayanan si Abel, wala itong magawa kundi ang sumunod sa utos ng ama. "Kung may kakayanan lang sana akong kagaya sa inyo, hindi ko tatanggihan ng kahit sinong lumapit sa akin." Wika ni Abel. "Abel, kahit ako ay hindi ko din gustong tanggihan ng kahit sinong pasyente. Pero ayoko ding ibuwis ang natitira kong buhay.
Lalo pat hindi ko pa naipapasa sa iyo ang kaisa-isang pinagkukunan natin ng lakas bilang manggagamot. Tugon ng matanda. Di ba tay, naituro mo na sa akin yung halos lahat ng nalalaman mo? At mga bagay na kailangan kong malaman. Ano pa ba yung hindi nyo sinasabi sa akin, tay? Siguro nga ay napapanahon na para malaman mo ang buong katotohanan tungkol sa kasaysayan kung bakit tayo naging pamilya ng mga manggagamot. Wika ng matanda. Tumayo ito at kinuha ang malaking librong itim na nakapatong sa ilalim ng altar. Muli itong naupo sa tabi ni Abel. Nagsimulang magsalaysay. Tignan mong mabuti ang larawang ito at habang nakikinig, babasahin ko sa iyo ang kasaysayan ng ating angkan. Wika ni Mang Bartolome. Ang mga sumusunod na tagpo, pagbabalik tanaw ng matanda sa kasaysayan. Ng mga panahong ito, binata pa si Mang Bartolome. Namumuhay ito ng mapayapa kasama ang pamilya. Nakatira sa munting tahanan sa labas ng kabayanan. May maliit na lupang sakahan na siyang pinagkukunan ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nang mga panahong yun, sobrang hirap ang mamuhay. Lalo pa na ang buong probinsya ay nasa ilalim ng pananakop ng pwersa ng mga sundalong Hapon. Napilitang iwanan ng pamilya ni Mang Bartolome ang tahanan upang makapagtago sa kalupitan ng mga Hapon. Marami na sa kanilang mga kakilala ang namatay. Natakot ang ama ni Mang Bartolome na si Tatang Gilbert na baka pamilya na niya ang susunod. Ay nako, kailan pa kaya matatapos ang digmaang ito? Nakakapagod na ang magpalipat-lipat ng lugar. Naaawa ko sa mga bata. Crescencia, napuno na ng takot ang mga isipan at puso nila nang dahil sa digmaan. Ayoko lang dumating sa punto na kainin din sila ng galit. Wika ni Mang Gilbert. Kahit ako din naman, Gilbert. Ayokong mabahira ng dugo ang kamay ng dalawa nating anak. Hanggat maaari mas gusto kong mamuhay sina Bartolome at Simon ng mapayapa. Pero sa panahon ngayon, mukhang malabong mangyari at wala din tayong magagawa dahil wala naman tayong sapat na kakayanan para labanan ang mga sundalong dayuhan. Tugon ni Aling Crescencia. May kakayanan tayo, tay. Kung gustuhin ninyo, pwede tayong lumaban. Para saan ba mga aral na iniwan sa'yo ng kaibigan mong pare? Tanong ni Bartolome. Hindi natin pwedeng gamitin ang sinasabi mong kakayanan para manakit. Dahil ipinagkaloob sa atin ng may likaang mutyang yon para makatulong sa mga nangangailangan. At isa pa, ang tunay na kakayanan ng mutya ay hindi para pumatay, kundi magbigay ng buhay. Kaya kung gagamitin mo ang kapangyarihan ito para manakit ng kapwa, mawawala ang bisa ng mutya. Sa oras na mangyari ang bagay na yon, nangangahulugan lang na nabigo ako sa aking misyong pangalagaan ng mutyang ito. Pagpapaliwanag ni Tatang Gilbert. Isang tagapangalaga ng mutya ang matanda. Ipinagkaloob ito ng isang maharlikang engkanto para magamit sa panggagamot. Kapalit ng pagpapagaling ni Tatang Gilbert sa karamdaman ng mga tao ay ang kaluwagan sa pamumuhay. Hindi ito naniningil ng kahit ano sa sino mang napapagaling. Ang mismong mutya ang nagkakaloob sa kanila ng mga pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay. Minsan nagugulat na lamang ang matanda dahil may mga bayong ng prutas na naiiwan sa kanilang mesa o hindi kaya sa labas ng tahanan. Minsan mga ligaw na hayop kagaya ng usa
baboy ramo, o hindi naman kaya ay labuyong manok. Naging kontento na ang matanda sa ganoong pamumuhay. Kahit na walang pera, hindi naman sila nagugutom. Ano ba talaga yung mutyang yan, tay? Nagtataka lang ako kung paano niyong nakuha yan. Sinabi niyo sa amin noon, ibinigay ito ng isang engkanto. Pero sa totoo lang, hindi din po ako naniniwala. Hindi ko din naman nakita ang sinasabi niyong maharlikang engkanto Wika ni Bartolome. Bartolome, unawain mong mabuti ang sasabihin ko. Ang pananalig sa mga mabubuting engkanto ay parang paniniwala sa hangin. Hindi mo nakikita, pero alam mong nandyan lang sa paligid. Dahil nararamdaman mo, hindi mo man nakikita ang mga engkantong nagbigay at nangalaga sa mutya. Ngunit nararamdaman at nararanasan mo ang kanilang probisyon at pagkalinga. Pagpapaliwanag ng matanda. Napag-isip-isip ni Bartolome sa sinabi ng ama. Natatandaan nga nito na kahit minsan ay hindi sila nawala ng makakain. Kahit pa nasa kalagitnaan sila ng digmaan. Kung ganun tay, bakit hindi nilang tayo kunin ng mga engkanto at dalhin sa lugar nila? Tanong ng binata. Hindi maaari, Bartolome. Hindi tayo mabubuhay sa mundo nila. At kung sakaling gawin nila yon, kailanman, hindi na tayo makakabalik sa mundo ng mga tao. Isa pa, may misyon tayong dapat gampanan. At ang misyong yon, wala sa mundo ng mga engkanto, kundi nandito sa mundo nating mga tao. Bilang tagapangalaga ng mutya, tungkulin natin ng magbigay lunas sa mga taong nangangailangan. Sa ngayon, hindi mo pa ito mauunawaan. Pero darating ang panahon, Bartolome. Mag-antay ka lang. Wika ni Mang Gilbert. Simula noon, hindi na nagtanong pa si Bartolome sa ama ng mga bagay patungkol sa mutya. Nagpatuloy ang buhay. Bagaman punong-puno ng takot, nagawa pa din ni Tatang Gilbert ang kanyang misyon. Hanggang sa dumating ang panahong kailangan na nitong ipasa ang mutya kay Bartolome. Nang mga sandaling yon, nakaratay na si Mang Gilbert. Nakaupo sa tabi ng matanda ang dalawang anak na si Bartolome at Simon. Hindi na ako magtatagal pa. Kayong dalawang magkapatid, palagi niyong tatandaan ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Kailangan niyong magpatuloy kahit wala na ako. Bartolome, ihahabilin ko sa iyo ang mutyang ito. Dahil ikaw ang nakakatanda at sana wag mong gamitin sa pangsariling interes ang kakayanang ibibigay nito sa iyo. Ikaw naman, Simon, ang magiging katuwang ng iyong manong Bartolome sa pagtupad ng misyong iiwanan ko sa inyo. Huwag kang magsasawang tumulong ng walang hinihinging kapalit. Wika ni Tatang Gilbert. Matapos ay kinuha nito ang isang maliit na supot mula sa ilalim ng unan. Inilagay ito sa kamay ni Bartolome. Muli itong nagsalita. Tanggapin mo ang mutsyang ito ng buong puso. Huwag kang magpapadala sa kahit anumang tukso o gamitin ito para sa pansariling interes. Simon, sana maunawaan mo ang pasya ko. Hindi sa sinasabi kong higit na karapat-dapat ang kapatid mo kaysa sayo. Pareho kayong karapat-dapat. Pero may kanya-kanyang obligasyon na dapat gampanan. Wika ng matanda. Alam ko po yun, tay. Huwag po kayong mag-alala.
Dahil tutulungan ko po si Manong Bartolome. Magpahinga na po kayo. Tugon ni Simon. Ipinapangako namin na nasa mabuting kamay ang mutsyang ito at walang sino man ang maaaring makakuha sa amin. Masaya akong lilisan sa mundong ito dahil panatag ang aking kalooban. Malaki ang tiwala ko sa inyo mga anak. Kayo na ang magpatuloy ng aking sinimulan. Wika ni Mang Gilbert. Matapos magsalita, binawian na din ng buhay si Tatang Gilbert. Sa paglipas ng panahon, tuluyang humupa ang kaguluhang dulot ng digmaan. Nagapi ang mga sundalong dayuhan at unti-unting nagbalik sa dati ang kanilang pamumuhay. Ipinagpatuloy ni Bartolome ang panggagamot. Samantalang si Simon naman, nagpa siyang umalis para hanapin ang sarili. Hindi naman ito pinigilan ng kapatid dahil alam niya na may sariling tadhana si Simon na kailangang tuparin. Maraming taon ang nakalipas. Nagkaroon ng sariling pamilya si Bartolome. Kagaya ng ama, nakilala ito bilang isang mahusay na manggagamot sa lugar kung saan sila napadpad. Ngunit kahit nawala ng digmaan, hindi pa din nawawala ang kaguluhan. Malaki ang pinsalang dinulot nito sa kabuhayan ng mga tao. Hirap pa din sa paghahanap ng pagkain ang bawat isa. Umaabot pa sa puntong kailangan nilang manakit ng kapwa para lamang may maipakain sa kani-kanilang mga pamilya. Isang araw, habang nanggagamot, biglang sinugod na mga armadong kalalakihan ang tahanan ni Mang Bartolome. Nagpakilala ang mga itong hukbalahap. Sila ang mga taong lumaban sa mga Hapon. Kasalukuyan pa ding tinutugis ang mga dayuhang naglipa na sa buong panig ng bansa. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Naparito kami para kolektahin ang inyong buwis. Wika ng isa sa mga kalalakihan. Napahinto sa ginagawa si Bartolome. Kinausap ang lalaki. Kumuha kayo ng kahit anong makukuha nyo mula sa mga gulay at prutas na yan. Wika nito. Ngunit sinipa ng lalaki ang mga nakatumpok na gulay sa sahig. Hindi yan ang gusto naming alay. Alam kong binabayaran ka ng mga pasyente mo. Kaya amin na ang pera. Tugon ng lalaki. Pasensya na pero hindi ako tumatanggap ng salapi bilang kabayaran. Kung ano ang nakikita mo dyan sa lapag, yan ay kusang ibinibigay ng mga tao bilang pasasalamat. Kaya wala akong maibibigay sa inyong pera. Wika ni Bartolome. Ngunit suntok ang ginanti sa kanya ng lalaki. At sinong niloloko mo? Ilabas mo ang pera kung ayaw mong masaktan at madamay ang mga taong nandito. Tugon ng lalaki. Hindi na nagsalita pa si Bartolome. Tinitigan lamang niya ito. Muling nagpatuloy sa ginagawa. Dahilan para lalo itong mainis. Muling lumapit ang lalaki kay Bartolome. Inambahan itong hahatawin ng baril. Ngunit biglang nanigas ang katawan ng taong yon at unti-unting bumagsak sa lupa. Sinabi ko na sa iyo na wala akong maibibigay na salapi. At hindi ba nasa batas ninyo na kung ano ang kinikita ng isang mamamayan, yun din ang buwis na ibabayad nila. Kaya yan, kunin niyo ang kaya niyong dalhin. At isang beses mo pang ilapat ang kamay mo sa akin. Sisiguraduhin kong hindi kayo makakalabas ng buhay sa lugar na ito.
Wika ni Bartolome. Isa-isa namang dumampot ng gulay at ilang hayop ang mga kasamahan ng lalaki. Nagpa siya na ding umalis. Simula noon, kinatakutan nila si Mang Bartolome. Wala na ni isa man sa kanila ang bumalik para maningil ng buwis. Sa paglipas ng mga araw, naging mapayapa ang pamumuhay ng pamilya ni Bartolome. Naisilang na din si Abel. Naisipan nitong muling bumalik sa kanilang bayan at doon magpatuloy ng kanilang bagong buhay. Ngunit hindi pa din nawala ang mga taong naghahangad na gumawa ng masama sa kanila. Maliban pa sa mga tao, naroon din ang mga engkantong hinahangad namang makuha ang tangang mutya. Sanggol pa lamang na mga panahong ito si Abel. Siya ang madalas na pagbalingan ng mga elemento. At dahil hindi maaaring gamutin ni Mang Bartolome ang sariling anak, dinala niya ito sa isa pang kilalang manggagamot, sa kaibigan ng ama. Hindi titigilan ng mga engkanto ang anak mo, Bartolome, hanggat hindi nila nakukuha ang mutya mula sa iyo. Pambihira ang mutyang yan, kaya naman marami ang naghahangad na makuha. Lalo na ang mga engkanto, dahil dyan sila huhugot ng lakas at kapangyarihan. Kaya hanggat maaga pa, kailangan mo itong maagapan. Wika ng matanda. Ano po ba ang maaari kong gawin? Tanong ni Bartolome. Kung maaaring ibaon mo sa katawan ng bata ang mutya ng atis, gawin mo. Nang sa ganon, manatili itong ligtas. Dahil kung ilalagay mo lang sa sisidla ng mutyang yan, mararamdaman ng mga engkanto ang presensya at susundan nila ito. Ngunit kung maibabaon mo ito sa katawan ng anak mo, mawawala sa radar ng mga elemento ang presensya ng mutya. Tugon ni Mang Dario. Pero ano ang kasiguraduhan na magiging ligtas sa panganib ang aking anak, Manong? Nandiyan pa din naman ang panganib. Hindi naman natin may iwasan yon. Pero hindi na ganun kalala. Ang kagandahan pa nito, sigurado ang anak mo ang magmamana ng iyong kaalaman. Hindi ba yun naman ang gusto mong mangyari? Tugon ni Mang Dario. Pinag-isipang mabuti ni Bartolome ang sinabi ng matanda. Napagpasyahan ito na sundin ang payo. Ipinabaon ni Mang Bartolome ang mutya sa katawan ng sanggol na si Abel. Isang pares ng mutya ng atis ang hawak na matanda ng mga sandaling yon. At ayon kay Mang Dario, isa lamang ang kailangang ibaon sa katawan ng paslit. Habang ang isa naman, panghahawakan ni Mang Bartolome para hindi tuluyang mawala ang bisa nito. Ilang araw matapos ibaon ang mutya sa katawan ni Abel, nilagnat ang sanggol. Sa loob ng ilang araw, walang tigil ito sa pag-iyak. Ayon kay Mang Dario, unti-unting tinatanggap ng katawan ni Abel ang mutya at normal na reaksyon lamang yun. Makalipas ang ilang araw, unti-unting bumuti ang kalagayan ng paslit hanggang sa tuluyan na itong nagbalik sa dating sigla. Balik tayo sa kasalukuyan. Kung ganun, nasa akin pala ang kapares ng mutyang hawak niyo, tay. Bakit hindi niyo sinabi sa akin noon? Tanong ni Abel. Sinadya kong wag ipaalam sa iyo ang tungkol doon para maiwasan ang hindi ka nais-nais na pangyayari. Tugon ni Mang Bartolome. Kaya pala, parang may nadidinig ako nagsasalita noon, lalo na kapag mapapahamak ako. Saka, mabilis gumaling yung mga sugat ko. Ngayon alam ko na kung bakit. Ngayon
nauunawaan mo na ang lahat. Siguro naman handa ka nang tanggapin ang kapares ng mutyang nasa katawan mo. Kung yun yung inaadya ng panahon, tay, walang pagdadalawang isip ko yung tatanggapin. Sa palagay ko dumating na nga ang pagkakataong yon. Sumunod ka sa akin, anak. Wika ni Mang Bartolome. Nagpunta ang mag-ama sa likod bahay. Doon nakita ni Abel ang malaking puno ng atis. Sa pagkakatanda nito, simula nang magkaisip siya ay naroon na ang punong yun. Bagay na pinagtatakha ng binata dahil hindi naman nagtatagal ang puno ng atis. Kadalasan ay ilang taon lamang itong nabubuhay. Ngunit ang punong yun, mahigit 20 taon nang patuloy na namumunga. Napapansin ko lang po, tay, bakit buhay pa din tong puno ng atis na to? Tanong ni Abel. Simple lang ang sagot, anak. Dahil nasa loob ng katawan ng punong yan, ang kapares ng mutyang nasa katawan mo. Tugon ng matanda, sabay bunot ng itak. Pinutol nito ang bandang gitna ng puno. Nakita ni Abel na may butas ang pinakagitna nito. May kung anong kinuha si Mang Bartolome at iniabot kay Abel. Isang lumang itim na sisidlan na halos napuno na ng dagta ng atis. Dito mo pala tinago ang mutya sa loob ng mahabang panahon, tay? Pero paano po ninyo nagagamit yung mutya? Gayong malayo ito sa inyo. Tanong ng binata. Hindi naman ako ang nanggagamot eh. Ikaw. Tugon ni Mang Bartolome. Nanlaki ang mga mata ng binata. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya pinapaalis ng ama sa tabi nito, lalo na kapag nanggagamot. Ngayon, naiintindihan ko na, tay. Pero bakit naman niyo binigay sa akin ang mutya ngayon? Muling tanong ng binata. Naupo si Mang Bartolome sa natumbang puno ng atis at tinitigan si Abel. Panahon na para ikaw naman ang pumalit sa akin, anak. Pagod na ang katawan ko at hindi ko nakakayanin pang manggamot. Alam ko namang kaya mo na at hindi ako nagdadalawang isip na gawin ito. Dahil sa mga ipinakita mo sa akin noong sinasanay pa lamang kita. Tugon ni Mang Bartolome. Nakikita ko nga po, tay. Naiintindihan ko na kung bakit. Huwag po kayo mag-alala. Buong puso kong tinatanggap ang katungkulang ito. Masaya ako, anak, at sinundan mo ang yapak ko. Bilang manggagamot, ngayon sigurado na akong may magtutuloy ng aking legasiya. Tugon ng matanda. Biglang napatingala si Abel. Naaninag nito mula sa likod ng matanda ang figura ng isang malaking nilalang. Anino lamang ang nakita ng binata. Dahil napakadilim ng paligid. Unti-unting nagdatingan ang mga alitap-tap. Dumapo ito sa katawan ng nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Abel. Nang makita ang nilalang na yon, isang bantiw. Madalas itong nakikita sa malalagong kagubatan. Hindi sila madaling makilala dahil napagkakamalang puno ang kanilang mga binte dahil sa napakadaming ugat na nakabalot dito. Huwag kang magulat, Abel. Siya ang gabay ng iyong mutya at susunod siya sa lahat ng ipag-uutos mo. Ngunit kagaya ng palagi kong ipinapaalala, huwag mong aabusuhin ang kapangyarihang hawak mo. Wika ni Mang Bartolome.
Inakala ng binata na nagtapos na sa kakayanang manggamot ang pagtatangan niya ng mutya. Ni minsan, hindi nito naisip na maaari siyang magkaroon ng koneksyon sa mga elemento. Kagaya ng pinangako ko sa inyo, Tay, hindi ko po sasayangin yung tiwala niyo. Wika ng binata. Matapos ang kaganapang yun, nagsimula ng tumanggap na mga pasyente ang binata. Hindi man ganun kadalas, may mangilan-ngilan na ding kumikilala sa kanyang angking galing. Ilang taon pa ang lumipas, tila naging kabaliktaran ang nangyari. Habang nagtatagal, nakikita ni Mang Bartolome ang malaking pagbabago sa ugali ng anak. Taliwas ito sa mga itinuro ng matanda. Naging mapagmalaki si Abel. Kadalasan ay tinatanggihan ang mga pasyenteng walang kakayanang magbigay ng alay. Hindi na nakatiis si Mang Bartolome. Kaya kinumpronta niya ang binata. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa iyo, anak. Pero bakit mo naman tinatanggihan ang ilan sa mga pasyente mo? Alam mo bang nanggaling pa sa malayo ang ilan sa kanila? Dumadayo pa dito para lang magpagamot. Wika ng matanda. Alam mo, Tay, hindi laman lahat ng pasyente pwede nating tanggapin. Ang mga taong yon, hindi nila kayang magbigay ng kaukulang alay. Kaya hindi ko sila tinanggap. Sa panahon ngayon, Tay, kailangan natin maging praktikal. Tugon ng binata. Hindi mahalaga ang salapi sa gawaing ito, Abel. Isa pa, nabubuhay naman tayo sa araw-araw. Kahit hindi ka maningil sa panggagamot mo, hindi ba? Totoo yun, Tay. Pero may mga pangangailangan din tayong kailangang bilhin. Kaya paminsan, hindi naman siguro masamang maningil, hindi ba? Wika ni Abel. Hinayaan na lang ito ni Mang Bartolome sa pag-aakalang matatauhan pa ang anak. Gulit habang tumatagal, lalong lumalala ang ugali ni Abel. Minsan pang narinig ni Mang Bartolome ang binatang naningil ng halaga sa isang pasyente. Sa pagkakataong ito, hindi na pinalampas na matanda ang pangyayari. Hindi na maganda ang ginagawa mo, Abel. Hindi ito ang itinuro ko sa iyo. Itigil mo ang paniningil sa mga tao. Wika ni Mang Bartolome. Tay, pwede ba? Ako ang nanggagamot at hindi niyo ko pwedeng utusan ko ano ang gagawin ko. Isa pa, hindi naman siguro masamang singilin yung mga tao may sobra-sobrang yaman, di ba? Tugon ng binata. Mapamahirap man o mayaman, hindi patayan ang estado ng pamumuhay para mabiyayaan ang kagalingan ng isang tao. Itigil mo na ang paniningil kung ayaw mong bawiin ko sa iyo ang mutya. Banta ng matanda. Hindi nito inaasahan ang sunod na ginawa ni Abel. Babawiin? Sa tingin mo, ibabalik ko pa sa iyo ang mutya ng hatis? Pasensya na, Tay, pero hindi niyo ito makukuha sa akin. Wika ni Abel, sabay tulak sa matanda. Hindi alam ni Mang Bartolome ang nangyayari sa anak. Nalungkot ang matanda. Bahagyang nakaramdam ng pagsisisi at panghihinayang. Hindi nito inaasahang magbabago ang ugali ng anak na pinagkatiwalaan ng lubos. Ilang araw ding hindi umuwi ang binata. Hinanap ito ng matanda. At sa wakas, nakatanggap ito ng balita na may nakakita kay Abel sa bayan. Dali-daling pinuntahan ng matanda ang lugar na sinasabi. Nakita ang binatang nakikipag-inuman sa isang grupo ng kalalakihan. Abel, oras na para umuwi ka. Marami nag-aantay sa'yo.
Wika ni Mang Bartolome. Hayaan mo silang magantay. Karamihan sa kanila, gulay lang din naman at buhay na manok ang ibinibigay nila. Tugon ng binata. Laking gulat nito nang biglang may sumuntok sa kanya. Maging si Mang Bartolome, nagulat nang makita kung sino ang taong yon. Walang hiya kang bata ka. Ganyan ka bang pinalaki ng iyong ama? Yan ba ang itinuro niya sa'yo? At ikaw namang Bartolome, naging pabaya ka. Tignan mo ang nangyari. Wika ni Mang Simon. Simon, anong ginagawa mo dito? At kailan ka pa nakabalik ng bayan? Tanong ni Mang Bartolome. Sino ba tong pakialamerong matandang to? Wika ni Abel, sabay sugod sa matanda. Bagay na pinagsisihan ng binata. Sinalo ni Mang Simon ang kamao nito. Itinulak. Dahilan para tumilapon ang binata palabas ng kubo. Ang lakas ng loob mong suntukin ng tiyuhin mo. Sino ka ba sa palagay mo, ha? Wika ni Mang Simon. Siya ang nakababata kong kapatid Abel. Ang tiyo Simon mo. Kayong dalawa, magtigil na kayo. Nakakahiya sa maraming tao. Sita ng matanda. Binitbit ni Mang Simon si Abel pauwi ng tahanan. Doon itinuloy ang pagdidisiplina dito. Ilang araw na kitang inoobserbahan, Abel. Anong ginagawa mo? Ito ba ang kapalit ng tiwalang ibinigay ng kapatid ko sa'yo? Wala kang utang na loob. At ang kapal na mukha mong gamitin ng mutya ng aming ama sa pansarili mong kapakanan. Sigaw ng matanda. Ako na ang bagong tagapangalaga ng mutsyang to. Kaya gagawin ko anong gusto ko. Wala na kayong pakialam doon. Aba talagang, sinusubukan mo ko. Hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo. Kaya ngayon pa lang, sigapin mong matauhan. Dahil kung hindi, ako ang uumpog ng ulo mo sa haligi ng tahanang ito. Para maalala mo kung bakit ikaw ang pinili ng tatay mo na magmana ng kakayanan. Ako nang bahala sa anak ko, Simon. Pasensya ka na. Nadatnan mong ganito ang aming naging buhay. Wala kang dapat ihingi ng tawad sa akin, Manong. Ang tampalasan mong anak ang dapat gumawa nun. Wala akong dapat ihingi ng kapatawaran sa inyo. Lalo na sa'yo. Ngayon nga lang kita nakilala eh. Ang lakas naman ng loob mong... Hindi na ituloy ni Abel ang sasabihin. Dahil biglang sumakit ang balikat nito kung saan nakabaon ang mutya ng atis. Napasigaw ito. Unti-unting nasusugat ang bahaging yon ng katawan. Napalingon si Mang Bartolome kay Mang Simon. Nakita nitong nag-uusal ng dasal ang kapatid habang nakatutok ang mga kamay kay Abel. Ilang sandali pa, lumabas ang mutya mula sa balat ng binata. Namilipit ito sa sobrang sakit. Hindi na babagay sa isang kagaya mo ang mutsyang ito. Sa isang kahihiyan, naturingang ikaw ang pinagkatiwalaan ng iyong ama. Pero inilagay mo sa malaking kahihiyan ng ating pamilya. Wika ni Simon. Pasensya na, Abel. Pero tama ang tiyo Simon mo. Pinatunayan mo lang na hindi ka pa handang magmana ng kapangyarihan ng mutya. Pasensya na. Pansamantala ko munang babawiin ang kapangyarihang ito hanggang sa matauhang ka. Wika ni Mang Bartolome. Biglang tumakbo palabas ng tahanan ang binata. Akbang hahabulin pa sana ito ng ama. Ngunit pinigilan siya ng kapatid. Hayaan mo siyang matauhan. Hindi ko namang kinuha ang mutya sa katawan niya.
Ilusyon lamang ang lahat. Pero hindi niya magagawang gamitin ang kakayanang ito dahil sinelyuhan ko ang kanyang katawan. Wika ni Mang Simon. Ginawa niya ito para magsilbing aral sa pamangkin. Kinuha naman ni Mang Bartolome ang pagkakataon para kausapin ang kapatid. Ano nga pala ang nagtulak sa iyong bumalik sa bayang ito? Ang buong akala ko patay ka na. Tanong ni Mang Bartolome. Yan pa sana ang gusto kong sabihin sa iyo, Manong. Pero parang hindi maganda ang tiyempo ko. Napapabalita sa kabilang bayan ang pananalakay ng mga aswang. Pumunta ako dito para balaan kayo, pero mukhang alanganin pa ang anak mo. Tugon ni Mang Simon. Gaano ba kalala yung sitwasyon, Simon? Marami na ang napahamak, Manong. Ang ilan sa kanila, nayanggaw pa. Sa hinala ko, sinasadya ang pagsalakay na yon para makakuha ng pagkain ng mga lintek at magparami na din ng bilang. Sa mga sandaling ito, hindi pa kayang humarap ni Abel. Kaya ako na muna ang makikipagtuos sa kanila kung sakaling tumubid na sila dito sa bayan ng San Lorenzo. Wika ni Mang Simon. Biglang kinabahan si Mang Bartolome dahil alam nitong wala siyang magagawa sa kasalukuyang kalagayan. Mukhang wala akong maitutulong sa iyo, Simon. Mahina na ang pangangatawan ko at wala na din akong kakayanang makipagkumbate. Ngunit maaari kong balaan ang mga tao sa paparating na panganib. Wika ni Mang Bartolome. Hindi, Manong. Walang dapat makalam ng kaganapang ito. Maaaring magdulot na malaking kaguluhan sa buong bayan sa oras na sabihin mo sa kanila ang mga nangyayari. Tugon ni Mang Simon. Ngunit mas lalong magkakagulo kung sa huli na nila malalaman ng mga nangyayari. Maaari silang mataranta. Mas mabuti na ang mataranta, Manong, kesa mapahamak. Maaring pagandaan ng mga aswang ang ganitong pagsalakay. Alam nilang may naninirahang manggagamot sa lugar na ito at hindi sila maaaring sumugod ng walang paghahanda. Pero ano ang maaari nating gawin? Pigilan sila sa abot ng ating makakaya hanggang sa matauhan ang hunghang mong anak. Sa aminin man natin o hindi, siya lamang ang tangi nating pag-asa. Pag-uusap ng dalawa. Samantala sa kabilang dako naman, naglalakad si Abel papunta sa bayan para magpalamig. Nang bigla nitong napansin ang napakadaming itim na ibon. Papalapit ang mga ito sa kinatatayuan at isa-isang nagbagsakan. Maging ang mga taong nasa paligid. Nagulat sa tanawin. Hindi may paliwanag ng binata ang pagkahulog ng mga uwak mula sa kalangitan. Dali-daling bumalik ng tahanan si Abel upang ipagbigay alam sa ama ang nasaksihan. Papasok na sana ito ng tahanan, ngunit sinalubong siya ng tiyuhin. At sino nagsabing pwede kang pumasok sa pamamahay na ito? Hindi mo ba alam na ito ay pamana ng aming yumaong ama? Tanong ni Mang Simon. Pwede ba? Wala akong panahon para makipagdiskusyon sa'yo. Nasaan ang tatay ko? Tugon ni Abel. Nasa loob ng bahay. Pero sa palagay mo, bakit kita hahayaang kausapin ng kapatid ko? Sa totoo lang, dahil sa ginawa mo, wala ka ng karapatang tawagin siyang ama. Wala ka ng paki doon. Ngayon tumabi ka kung ayaw mong gumawa ako ng daan sa kabilang pader ng bahay. Banta ng binata. Lumabas ng silid si Mang Bartolome nang marinig ang kaguluhan. Ano bang kaguluhan nito, Abel?
Bakit ka na naman nakikipagtalo sa tiyuhin mo? Tanong ni Mang Bartolome. Tay, nagawi ako sa bayan at may nakita akong kakaibang pangyayari. Nagbabagsakan yung mga uwak sa plaza. Napakadami nila. Mukhang galing ang mga yun sa kagubatang sakop ng San Remigio. Tugon ni Abel. Nanlaki ang mga mata ni Mang Simon. Dahil doon siya nanggaling. Alam nitong doon nagmumula ang pananalakay ng mga aswang sa naturang bayan. Ito na nga bang sinasabi ko? Ngayon, wala ka ng pagpipilian. Sa ayaw at gusto mo, gagamitin mo ang kakayanan mo para labanan ng mga paparating na kalaban. Ano bang sinasabi mo? Anong paparating na kalaban? Nababaliw ka na ba? Tay, may saltik ba tong kapatid mo? Ayusin mo ang pananalita mo, Abel. Kundi tatamaan ka talaga sa akin. Totoo ang sinasabi ng tiyuhin mo. Ang nakita mo kanina, palatandaan ng isang panganib. Nalason ang mga uwak na yon. Hindi nila kinaya ang presensya ng mga nilalang na dumating sa kanilang tirahan. Anong nilalang ba yung tinutukoy nyo? Saka bakit malalason ng kanilang presensya ang mga uwak? Dahil sa bigat ng presensya ng mga aswang, hindi kinakaya ng pangkaraniwang mga ibon, lalo na ang mga uwak. Kung mapapansin mo, uwak ang unang tumatakas kapag nagkakaroon ng sakuna o hindi naman kaya may nangyayaring hindi maganda sa lugar. O ngayon, ano naman ang kinalaman ko dyan? Bakit mo nasabing kailangan kong lumaban? Sa ayaw at gusto ko. Kung hindi ka ba naman isa't kalahating timang, ikaw lang sa ating tatlo ang may tangang mutya. Kaya sa ayaw at gusto mo, kailangan mo silang harapin. Dahil hahanapin at hahanapin ka nila sa oras na maramdaman ng mga nilalang na yon ang presensya ng mutya ng ates. Pag-uusap ng tatlo. Napalunok ng laway si Abel. Dahil hindi nito lubos akalaing magkakaroon siya ng engkwentro sa mga aswang. Alam kong bago sa iyo ang senaryong ito, Abel. Pero tama ang tiyuhin mo. Ikaw lang ang pag-asa namin para mapigilan ang paparating na panganib. Wika ni Mang Bartolome. Hindi ba? Ginuha mo na sa akin ang mutya. Bakit pa ako makikialam sa bagay na yan? Tanong ni Abel. Hindi ko malaman kung anong klaseng pag-iisip ang meron tong anak mo, Manong. Hindi mo ba nararamdaman sa sarili mong nandyan pa din ang mutya? Wika ni Mang Simon. Pinakiramdaman ng binata ang sarili at napangiti ito. Ano ba yung ginawa mo? Kitang-kita ko at ramdam ko yung ginawa mong pagkuha ng mutya sa balikat ko. Ilusyon ang lahat ng yon. Ginawa ko ito para matauhan ka. Ngayon maghanda ka na dahil tayo ang sasalakay sa lungga ng mga aswang na yon. Teka, sandali lang. Aswang ang pinag-uusapan natin dito. Bakit tayo ang sasalakay? Huwag ka nang magtanong. Bilisan mo na! Wika ni Mang Simon. Dali-dali namang kumilos ang binata. Hindi nito alam kung ano ang dadamputin. Kaya iniabot ni Mang Bartolome sa kanya ang itak na pag-aari ng ama. Heto, gamitin mo ang itak na ito. Mula pa ito sa iyong lolo. Wika ni Mang Bartolome. Hindi na nagsalita pa si Abel. Kinuha nito ang itak. Sinunda ng tiyuhin. Habang naglalakad, nakita ng binata ang ilan pang mga uwak na nagkalat sa daan. Mukhang nahuli na tayo, Abel. Nandito na sila. Tignan mo sa gawing yon. Wika ni Mang Simon.
habang itinuturo ang mga taong naglalakad papunta sa kanilang direksyon. Kakaibang bigat ang naramdaman ni Abel nang makita ang mga kalalakihang paparating. Ang nararamdaman mo, ang presensya ng mga aswang. Kung mahina ang dungan mo, babagsak ka na lang ng hindi mo namamalayan. Paliwanag ng matanda. Dinukot ni Abel ang isa pang mutya sa bulsa. Nilagay sa kanyang bibig. Sabay bunot ng itak mula sa sisidlan. Mukhang hindi naman sila ganun kalakas ah. Siguro naman, kakayanin natin sila. Wika ni Abel. Nanlaki ang mga mata ni Mang Simon nang maramdaman ang biglaang pagbabago ng aura ng binata. Abel, hindi lang panggagamot ang kakayanan ng mutya ng Ates. Ang kapares nitong mutya, may kakayanang magbigay ng lakas at liksi ng pangangatawan. Malamang ngayon mo pa lamang ito madidiskubre. Maninibago ka, pero sa bandang huli, masasanay ka din. Wika ng matanda. Sabay tulak kay Abel papunta sa mga kalaban. Hindi naman nagpapigil ang binata. Ibinunto nito ang galit sa mga dumating na kalaban. Kayo, kanina pa akong naaaburido sa mga nangyayari. Tapos dadagdag pa kayo? Wika ni Abel. Sabay sugod sa mga kalalakihan. Mabilis namang nakaiwas ang ilan sa mga aswang. Ngunit tinamaan ang isa sa mga ito. Paulit-ulit na tinaga ni Abel ang kalaban hanggang sa tuluyan itong mamatay. Tinignan nito ang iba pang mga aswang. Isa-isang nagsipagbagong anyo ang mga ito. Sumugod. Samantalang si Mang Simon naman, nagtago sa likod ng puno. Pinapanood makipaglaban ang pamangkin. Nakaalalay lamang ito sa kung ano ang mangyayari. Ngayon niya lamang nakitang makipagbakbakan ang pamangkin. At hindi nito akalaing ganun kahusay si Abel. Hinawakan nito ang isang kalaban sa ulo. Itinulak papunta sa puno. Halos mabiyak ang bungo ng nilalang dahil sa lakas ng pagkakatama. Hindi na makakilos ang mga aswang dahil sa sobrang takot. Ang ilan dito ay nagsipulasa na. Ngunit hindi na ito pinalampas ni Abel at Mang Simon. Tapos na tayo dito. Hindi na babalik ang mga yon. Ngayon pang ramdam na nila ang presensya mo. Hindi na sila manganghas na pasukin ng iyong teritoryo. Wika ni Mang Simon. Sinuyod pa nila ang paligid para masiguro na wala nang naiwan sa mga kalaban. Matapos umuwi na ang mga ito, pinag-usapan ang mga nangyari. Tandaan mo, Abel, hindi lang panggagamot ang saklaw ng taglay mong mutya, kundi pati ang pagtatanggol ng mga taong sakop ng iyong dome. At huwag mong isipin ang kung ano ang may bibigay nila sa iyo. Dahil ang totoong pagtulong sa kapwa at paglilingkod sa Diyos ay walang hinihintay na kapalit. Pangaral ni Mang Simon. Aminado po ako, tiyo. Malaking pagkakamali yung nagawa ko. Pinagsisisihan ko lahat ng yon. Naging makasarili ako. Ginamit ko ang kakayanan ng mutya para sa pansariling interes. Patawarin po sana ninyo ko. Tugon ng binata. Huwag mong isipin ang mga bagay na yon. Normal lamang bilang tao na magkamali, Abel. At ngayong namulat ka na sa katotohanan ng buhay, paniguradong magagampanan mo na ng maayos ang iyong tungkulin. Ang mutyang hawak mo ngayon, ipinapasa-pasa mula sa aming mga ninuno. At lahat sila, maging ang iyong ama, nakaranas ng mabigat na pagsubok
Ngunit wala sa kanila ang sumuko at bumigay sa temptasyon. Wika ni Mang Simon. Ito ang naging simula ng totoong pagganap ni Abel ng kanyang tungkulin. Mas naging epektibo pa ang binata sa panggagamot at nagawa nitong gamutin ang mga pasyenteng tinanggihan noon ng ama. Maraming kilalang tao ang nagpupunta sa binata upang magpagamot. Nagagawa naman niya itong pagalingin, dahilan para lalong makilala si Abel. Kalaunan, dumami ng gusto ang mayayamang parokyano ng binata. Ang ilan sa mga ito, nagpresenta pang bigyan siya ng lupain at may mga tao ding nagbibigay sa kanya ng pera. Hindi na namalayan ng binata ang unti-unting pag-angat ng kanilang buhay. Dito napatunayan ni Abel ang sinasabi ng ama, na marunong tumingin ang may likha sa mga taong nagpapakumbaba. Masaya ko sa narating mo ngayon, anak. Alam kong ito ang kalooban ng Diyos. At dahil sa kabutihang ginawa mo, ito ang gantimpala mo. Wika ni Mang Bartolome. Hindi ko naman po hinangad yung ganitong karangyaan, tay. Kaya nga gusto ko ding ibahagi ang mga ito sa mga nangangailangan eh. Tugon ni Abel. Kung gusto mo, pwede kitang tulungan, Abel. Wika ni Mang Simon. Sinimulan nito ang pagtulong sa mga kapuspalad. Palihim na sinuyod ng binata ang mga liblib na pamayanan upang mamigay ng tulong sa mga mahihirap. Dahil sa ginawa ng binata, lalo pa itong pinagpala ng may kapal. Pinagsasabay ni Abel ang panggagamot at pagtulong sa mga taong nangangailangan. Kung minsan, may mga pasyente itong kapos sa buhay. Imbis na tanggapin ito ang alay ng mga nagpapagamot, siya pa ang nagbibigay ng sobrang may lamang pera sa mga ito. Kung titignan, walang pagbabago sa estado ng buhay ni Abel. Ganun pa din ang tahanan. Gawa pa din sa kawayan. Mas nasanay ang binata sa simpleng pamumuhay. Hindi lubos akalain ni Abel na mararating niya ang ganong tagumpay. Ngunit mas pinili ng binatang mamuhay ng simple. At sa paglipas ng mga taon, hindi na naiwasan ng binatang malaman ng mga tao ang kanyang ginagawa. Nagulat na lamang si Abel ng isang araw. Sinugod siya ng mga tao. Sumisigaw ang mga ito sa kanilang bakuran ng pasasalamat. Ang ilan ay naiiyak pa dahil noon lang din nila na lamang si Abel pala ang taong naglalagay ng mga pagkain sa atangan ng tahanan. Ayan na. Nakita mo na ngayon ang naidudulot ng mabuting gawa sa kapwa, Abel. Sila mismo ang kikilala sa iyo at magbibigay ng parangal. Wika ni Mang Bartolome. Kumalat ang ginawa ni Abel sa buong bayan. Maging ang alkalde ay nasurpresa dahil hindi naman makikita sa itsura ni Abel na siya ang tumutulong sa mga tao. Hindi rin maiwasan ang mga inggit at kung minsan nakakatanggap pa ito ng mga banta. Ang ilan sa mga taong natutulungan niya napapahamak. Kaya para sa ikabubuti ng lahat, minabuti na lamang ni Abel na lisanin ang lugar at manirahan sa malayo. Walang nakakaalam sa mga kababaryo na umalis ang binata. Pinili na lamang nitong mamuhay ng simple sa isang lugar na walang nakakakilala sa kanya. Ngunit gayunpaman, hindi pa din kinalimutan ng binata ang sinumpaan nitong tungkulin. Palihim na tumatanggap ng pasyente si Abel at para mapagtakpa ng ginagawa, nagtayo ito ng isang organisasyon na tumutulong sa mga mahihirap. Hanggang sa dumaan ng mga taon, wala nang narinig na balita tungkol kay Abel.
tuluyan na din itong nakalimutan ng mga tao. Ngunit ang kwentong naging kaakibat ng buhay ni Abel, nanatili sa puso at isip ng mga taong natulungan niya. Ito din ang naging paraan para makarating sa atin ang kwento ni Abel at magkaroon ng pagkakataong maibahagi sa lahat ang kasaysayan ni Abel at Mucha ng Atis. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.